kakaibang istigmang kakabit ang numero 13. Sa iba, it is lucky. Pero sa nakararami, it means disaster or anything na dapat katakutan. Iniiwasan pa nga ang ika-13th day ng isang buwan kapag ito ay natapat sa Friday at kung ano-ano pang paniniwalang may kinalaman sa numerong ito. Sa mga gusali, iniiwasan ding magkaroon ng 13th floor, yung mga matataas na building sa Ortigas at Makati na umabot sa 20th floor ay walang 13th floor. Pagsakay mo ng elevator, lalaktawan ang numerong 13 at dediretso sa 14. May isang gusali sa Ortigas na tumaliwas sa paniniwalang ito. They actually had 13th floor on their building. Pero sa halip na gawing opisina, ang 13th floor ay ginawang tambakan ng mga records. Ito ang karanasang nangyari kay Rose, 32 years old, isang accountant sa isang multinational company at sa 13th floor ng kanilang building. Supervisory position ako sa aming kumpanya. Wala akong eksaktong oras ng pag-uwi o pagpasok. Sometimes my work requires me to be in the office late at night. Mahirap ang trabaho, pero alam kong mas mabuti na yun kaysa sa wala. May 3 anak ako at isang kapatid na umaasa pa sa aming mag-asawa. I need this job very much. Our building is in Ortigas. Noon pa man, marami na akong naririnig na kwento tungkol sa 13th floor ng aming building. Kaya may nagpapakita raw, may nagmumulto, binabahaya na daw ng mga kaluluwang ligaw. I refuse to believe it. O marahil, sa dami ng trabaho, hindi ko na ininda. Besides, madalas naman akong nagpupunta sa 13th floor ng aming building. Wala namang nangyayari sa akin. Wala naman akong nakikita o anumang nagpaparamdam for that matter. But that night of September 27, 1999, mga around 10 na siguro noon, I had to go to the 13th floor to get some files na kailangan kong i-check at i-reconcile sa aming records. Our company is having a hard time sa VIR and I have to be sure sa aking report na ipapasa. From the 15th floor, kung saan araw ng aming department, I rode the elevator pababa sa 13th floor. Maliwanag ang pakay ko sa pagpunta sa nasabing palapag, kaya naman hindi ko ininda ang mga haka-haka na nakakatakot na kwento tungkol sa floor na iyon. In fact, hindi man lang iyon sumagi sa isipan ko when I reached the floor. Dumiretso ako agad sa isang kwarto doon na tambakan ng mga files. Isang hanay ng mga filing cabinets ang tumambad sa akin. Hinanap ko yung filing cabinet na pakay ko. Binuksan ko yung bandang ilalim ng cabinets as I sat before it. Habang nakaupo, inisa-isa ko ang mga folder sa loob niyon. While doing this, parang may humahaplo sa bato ko na hindi ko maintindihan. Para bang may lamok na lilipad-lipad sa bato ko. Panay nga ang pagpag ko sa likuran ko. Nakapusod pataas ang buhok, kaya inisip ko rin na baka may strand na nahulog lang doon kaya nararamdaman ko. Anyways, I tried not to be bothered at the time. Hindi ko rin naisip na sa kauna-unahang pagkakataon, I was alone in that floor. Ngayon ko lang na-realize kapag naaalala ko ang nangyari. Sa tuloy ang paghahanap ko ng mga files na kakailanganin ko. Habang binabasa ko ang folder sa aking harapan, itinas ko ang kamay ko sa mas mataas na cabinet para iyon ay buksan without actually looking at it. Pagbukas ko ng cabinet na iyon, animo na malik mata ako. Tila may ibang kamay na nakahawak sa cabinet. Puting-puti ang kamay. Napatayo ako. Nahulog ang mga files sa lap ko. I checked the cabinet. Nawala yung kamay. At that time, hindi pa ako masyadong natatakot. Tinawanan ko ang aking sarili. Maybe I worked so hard. Pagod na marahil ako at naghahalusinate na. Naupo ako para pulutin yung mga files na nahulog sa sahig. Pinulot ko iyon isa-isa. Isang papel mula sa isa sa mga folders na nahulog ang tila nahipa ng hangin. Sinundan ko iyon para pulutin. Pagdukwang ko, laking gulat ko. May paang nakatapak sa papel. Dito na ako kinabahan. Hindi ko alam kung itataas ko ang ulo ko para makita ang may-ari ng paang iyon.
Makintab at itim ang sapatos. Sapatos ng lalaki. Kita ko ang sarili kong refleksyon sa kintab ng sapatos. Pero may iba pa akong nakita. May babaeng nakadukwang sa aking likuran. Mahaba ang kanyang buhok, kaya di ko kita ang kanyang mukha. Biglang nagamoy lupa ang paligid. Gusto kong maiyak sa takot. Sumakit na lang ang puson ko sa sobrang stress. Ipinikot ko ang aking mga mata at saka ako hinatak yung papel. Pagdilat ko, wala na yung paa. Wala na rin yung babae sa aking likuran. Tumayo na ako agad at nang madaling inayos ang hinalungkat kong files, wala na ako sa aking sarili. Feel ko ang biglang panlalamig ng lugar. Para akong nasa paligid ng yelo. Yat pinapawisan ako. Hindi ko maintindihan. Nagmamadali akong tumakbo palabas ng silid na iyon. Pero pagdating ko sa elevator, may sumitsit sa akin. Isang mahabang psst na hindi ko makakalimutan. Huwag ka munang umalis, samahan mo kami, ang sabi. Nang lingunin ko ang pinagmula ng tinig, napatili na lang ako. Pero walang boses na lumabas sa bibig ko. Dalawang nilalang na naaagnas na ang mukha ang tumambad sa akin. Nakalahal pa ang kanilang mga kamay sa akin na para bang yayakapin ako. Pagbukas ng elevator, sumakay agad ako. Pagdating ko sa aming floor, napansin kaagad ng mga office mates ko ang pamumutla ko. Noon ko naikwento sa kanila ang nangyari. May mga naniwala, mayroong nagduda. Wala na akong pakialam at that time. Pero yun ay pangako ko sa kanilang lahat na never again akong bababa sa 15th floor ng nag-iisa. Never. Hanggang sa mga panahong ito, hindi na uli ako nanghas magpunta sa 13th floor ng aming building ng nag-iisa. And I told my boss na kahit alisin pa nila ako sa trabaho, nakakapangilabot ang karanasang sinapit ng magkaibigang Fiona at Althea sa isang pagtawag sa cellphone number. Sa pamamagitan ng teknolohiya, nagparamdam ang isang kaluluwang nanghihingi ng hustisya at nagbibigay babala sa mga babaeng nag-iisip na gumawa ng mabigat na kasalanan. Tunghayan natin ang salaysay ni Fiona, isang TV executive, 34 years old. Isa sa mga staff namin sa TV production si Althea. Close din kaming dalawa, pero lately, she's been hibernating. Ilang linggo na rin kaming hindi nagkikita. At that time, nasense ko nang may pinoproblema si Althea. Pero kilala ko ang babaeng iyon. Kapag may iniisip, hindi muna nagpapakita o nakikipag-usap. She's kind of a loner. Pero nag-worry ako sa kanya. Baka ako sumobra ang depresyon ng bruha eh. Maisipan na lang magpakamatay. So I decided to call her up on her cellphone to tell her na darating ako sa bahay niya that night para dalawin siya. I rang her cellphone. Once, twice, then may sumagot sa kabilang linya. Hello? Noong una ay paghinga lang ang naririnig ko. Parang breathing ng isang taong in distress. Then it cried. Iyak ng bata. Nagtaka ako. Si Althea may kasamang bata. Althea once told me na she hated kids. Yung mga pakangkin nga raw niya ay takot sa kanya. Ako bilang a mother of 2 wonderful kids, madalas mag-advise sa kanya that children are gifts from God and that they share a lot of happiness na mayroon ako ngayon. Oh well, kanya-kanya talaga ng panawagan sa buhay. At si Althea, never na bing panawagang maging isa. Or at least sa pananaw niya. Nagpatuloy ang iyak ng bata sa kabilang linya. Then naghang yung phone. Nagtaka ako. Muli kong niring yung number ni Althea. Pero muli, iyak ng bata ang aking narinig. After that, tinantanan ko na. Nag-decide na lang akong puntahan na siya. Sa New Manila nakatira si Althea. Sa isa sa mga old houses doon. Bahay iyon ng tita niya na nasa States na ipinagamit sa kanya. Kumatok ako sa front door. Si Althea ang nagbukas ng pinto. Ang bungad ko agad sa kanya. Oy bakla, anong problema mo ha? Sabay pasok sa loob. Nothing seemed to change. Okay naman ang itsura ni Althea. She's beautiful as ever. Bakit hindi ka na naman nagpapakita? Usisa ako sa kanya pagpunta namin sa sala. Kawa kami na upo sa sopa. Hinahanap ka na ng mga boss natin.
Baka akalain ay ayaw mo na sa trabaho. Maghanap ng iba yon, sige ka. Pasensya ka na. Kilala mo naman ako pag may iniisip. Ano naman ba kasi ang drama mo? Hindi siya kumibo. Hanggang ngayon ba affected ka pa rin sa breakup niyo ni Ray? Hindi na no, pagmamalaki niya. In fact, I totally got rid of him in my life. Pati nga dati kong sim pinalitan ko na. Para hindi na niya ako matawagan na ever. Really? So hindi na pala ito ang number mo? Ang sabi ko sabay hawak sa cellphone ko para i-recall yung number niya na tinawagan ko kanina. Wala na yan. Here's my new number. Sabi niya at ipinakita sa akin ang bagong numero using her cellphone. Teka, nasa na yung dati mong SIM? Ang sabi ko. Naaalala ko kasi nang tawagan ko yan kanina. 2 beses. Iyak ng bata ang sumagot. Tinapon ko na. Tinapon mo na? Gulat ko. Oo no, aanhin ko pa yun. Pero teka, tinawagan ko siya kanina eh. May sumagot. Ha? Oo, may sumagot. Sabi ko. Iyak pa nga ng bata eh. Parang kinilabutan si Althea. Nanlaki ang mga mata niya sa takot. Althea, tanong ko. Pero bigla siyang tayo. Agad siyang nagtungo sa kusina. Sinundan ko siya. Dinampot ni Althea ang basurahan. Hinalongkat iyon nang hinalongkat hanggang sa matagpuan niya yung SIM card na itinapon. Nagkatinginan kami. Kinilabutan na rin ako. Sigurado ka, itong number na tong tinawagan mo? Tanong niya sa akin. She seemed very desperate. Tumango ako. Oo. Call it again. What? Tawagan mo ulit. I started dialing the number. Itinapat din ni Althea ang tainga sa earpiece para marinig ang nasa kabilang linya. Nagring na nagring iyon hanggang sa kapwa namin marinig ang iyak ng sanggol. Nabitiwan ni Althea ang SIM card na hawak at saka siya humagulgol. Pinatay ko ang cellphone. Inalalayan ko si Althea. Diyos ko, anong nangyayari, Althea? Nang may masmasan si Althea, ay saka niya kinuwento sa akin ang lahat. Nabuntis pala ni Ray si Althea noong 1 linggo. Ipinalaglag niya ang bata. That explains the crying na narinig namin sa cellphone na tinapon na SIM card. The child is hunting Althea for the sin she had done. Sinamahan ko si Althea sa simbahan that same night. Humingi siya ng tawad sa Diyos at saka